Sandali lang po, bago kayo mag-scroll, pakinggan ninyo muna ito. Kung kayo ay SSS pensioner, GSIS pensioner, o retiree na matagal nang naghihintay ng balita tungkol sa pension increase, ang video na ito ay para sa inyo. Hindi ito haka-haka, hindi ito chismis. Mayroon tayong mga detalye na kailangan ninyong malaman ngayon bago pa man maging huli ang lahat. May isa pang mahalagang update na darating sa bandang huli ng video na ito. Isang bagay na hindi alam ng marami. Kaya huwag kayong aalis. Panoorin ninyo ito hanggang sa katapusan. Maligayang pagdating sa aming channel. Ako ang inyong gabay sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa inyong pensyon, inyong mga karapatan, at ang mga balitang dapat ninyong malaman bago pa malinlang ang iba sa inyo. Magsimula na tayo. Maraming nagtanong sa amin sa nakaraang mga linggo. Ang tanong ay iisa. Totoo ba ang pension increase sa Hunyo 2026? At ang sagot namin, oo, may mga hakbang na ginagawa. Pero hindi lahat ng sinasabi sa social media ay totoo. At iyan mismo ang dapat nating pag-usapan ngayon. Una, pag-usapan natin ang SSS. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa Social Security System, ang SSS ay patuloy na nagtatrabaho upang mapabuti ang benepisyo ng mga miyembro at pensioner. Ang tinatawag na pension enhancement ay bahagi ng mas malawak na programa ng gobyerno na naglalayong tulungan ang mga matatandang Pilipino na harapain ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ngayon, ito ang tanong na dapat ninyong itanong. Sino ang kasama sa increase na ito? Kung kayo ay kasalukuyang SSS pensioner, ibig sabihin, tumatanggap na kayo ng monthly pension ngayon, kayo ay may posibleng kasama sa adjustment na ito. Ngunit may mga kondisyon. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang increase ay hindi automatikong naaangkop sa lahat. Ang mga pensioner na may nakabitin na SSS loan, salary loan o calamity loan ay maaaring maranasan ang tinatawag na offset o kompensasyon. Ibig sabihin, ang increase ay maaaring gamitin muna upang mabawasan ang inyong utang bago kayo makatanggap ng mas mataas na halaga. Halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang monthly pension ay 2,000 piso, 2,000, at ang inaasahang adjustment ay 200 piso, 200, ang inyong bagong pensyon ay magiging 2,200, 2,200. Pero kung mayroon kayong loan na may monthly amortization na 100 piso, 100, ang inyong actual na matanggap ay magiging 2,100, pa 2,100 lamang. Hindi ito parusa, ito ay proseso. Tinatawag itong loan offset at ito ay legal na pamamaraan ng SSS upang matiyak na ang mga utang ay nababayaran ng maayos. Ngayon, pag-usapan naman natin ang GSIS. Para sa mga miyembro at pensioner ng Government Service Insurance System, ang sitwasyon ay bahagyang naiiba. Ang GSIS ay nagsimulang mag-implement ng mga hakbang upang matiyak na ang mga pensioner ng gobyerno ay hindi mahuhuli sa adjustment na gagawin. Ang tinatawag na pension adjustment sa GSIS ay karaniwang nakabase sa Consumer Price Index o CPI, ang sukatan ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa Pilipinas. Kapag tumataas ang CPI, dapat din tumaas ang pensyon. Ito ay tinatawag na Cost of Living Adjustment o COLA. Para sa mga GSIS pensioner na tumatanggap ng halimbawa 3,000 piso, 3,000 bawat buwan, ang posibleng adjustment batay sa kasalukuyang kalkulasyon ay maaaring umabot sa 2 hanggang 300 piso. 200 hanggang 300, depende sa inyong tier, ang inyong years of service, at ang inyong position bago mag-retire. Ngunit dito na pumapasok ang mahalagang babala. Ito ang hindi alam ng marami. Sa social media, may mga video at post na nagsasabing lahat ng pensioner ay matatanggap ng dagdag na 5,000 piso buwan-buwan simula Hunyo 2026. Huwag ninyong paniwalaan iyan ng walang patunay. Walang opisyal na anunsyo mula sa SSS o GSIS na nagkumpirma ng ganyang halaga. Ang mga ganyang post ay maaaring ginagamit upang linlangin kayo, upang i-click kayo ng mga mapanlinlang na link, upang ibigay ninyo ang inyong personal na impormasyon o upang i-scam kayo ng pera. Ito ang aming mahigpit na babala. Huwag kayong magbibigay ng inyong SSS number, GSIS number, birthday, o kahit anong personal na impormasyon sa sinumang hindi ninyo kilala, kahit sabihing sila ay ahente ng gobyerno.
Ang SSS at GSIS ay hindi nagpapadala ng mga text message na humihiling ng inyong personal na datos. Kung makatanggap kayo ng ganyang mensahe, i-report ninyo ito agad sa opisyal na hotline. Ang SSS hotline ay 1455. Maaari ring mag-email sa memberrelationsss.gov.ph. Ang GSIS hotline naman ay 8847-4747 o pumunta sa pinakamalapit na GSIS Service Center sa inyong lugar. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakaimportanteng bagay para sa lahat ng pensioner, ang ACOP. Ang ACOP ay ang Annual Confirmation of Pensioners. Ito ang taunang pagpapatunay na kayo ay buhay pa at patuloy na dapat tumatanggap ng inyong pensyon. Huwag ninyong kalimutan ang inyong ACOP. Kung hindi kayo mag-comply, maaaring suspindihin ang inyong pensyon kahit na may karapatan kayo rito. Para sa SSS pensioners, ang ACOP ay karaniwang ginagawa sa inyong birthday month. Maaari itong gawin sa pinakamalapit na SSS branch sa pamamagitan ng My SSS online portal o sa pamamagitan ng mga accredited na partner locations tulad ng malalaking supermarket at SM Business Centers sa inyong lugar. Para sa GSIS pensioners, ang ACOP ay ginagawa rin taon-taon at maaaring tapusin sa GSIS branches sa pamamagitan ng GWAPS kiosks o online sa inyong GSIS e-card. Ang aming payo, huwag hintayin ang huling araw, pumunta ng maaga, at kung may katulad kayong magdadala, mas mabuti. Mga praktikal na payo para sa inyong branch visit. Kung kailangan ninyong pumunta sa SSS o GSIS branch, narito ang ilang bagay na dapat ninyong tandaan. Magdala ng 2 valid IDs. Ang inyong SSS card o GSIS e-card ay sapat na bilang pangunahing ID, pero magdadala rin kayo ng isa pang katulad ng Voter's ID, Senior Citizen ID o Passport. Pumunta ng maaga sa umaga, bago mag-alas 9 kung maaari. Ang mga linya sa SSS at GSIS branches ay maaaring mahaba, lalo na sa simula at katapusan ng buwan. Kung may online appointment system ang branch ninyo, gamitin ito. Makatitipid kayo ng maraming oras. Kung may kasakit kayo o nahihirapan kayong lumakad, may mga branch na may priority lane para sa mga senior citizen at PWD. Huwag mahiyang humingi ng tulong sa mga bantay o staff. At isa pa, kung sakaling may problema sa inyong pension release o may pagbabago sa inyong amount na hindi ninyo naiintindihan, huwag kayong mag-aatubiling magtanong sa counter. Ang mga staff ay may tungkulin na ipaliwanag sa inyo ang bawat detalye. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa release schedule. Para sa Hunyo 2026, ang inaasahang release ng monthly pension para sa SSS ay sumusunod pa rin sa regular na schedule batay sa inyong SSS number o ang araw na itinakda para sa inyo. Ang mga pensioner na ang kanilang pension ay nire-release sa pamamagitan ng bangko tulad ng Land Bank, DBP, BDO, BPI at iba pa, ay maaaring makita ang kanilang pension deposit sa kanilang account simula ika-2 o ika-3 araw ng Hunyo, depende sa kanilang bangko. Ang mga tumatanggap sa pamamagitan ng cash card o UMID ATM ay karaniwang nakakatanggap bago magkatanghalian ng kanilang scheduled release date. Para sa GSIS pensioners, ang pensyon ay karaniwang nire-release sa unang linggo ng buwan. Ang eksaktong petsa ay maaaring maiba depende sa inyong lokal na GSIS Service Center at ang sistema ng inyong bangko. Kung may pagkaantala, hintayin ng 2 hanggang 3 araw bago mag-follow up. Minsan, ang mga sistema ay nakakaranas ng temporary delay, lalo na kung may bagong adjustment na iniimplementa. May isa pang mahalagang bagay na dapat nating pag-usapan, ang clawback. Ang clawback or offset ay isang termino na madalas na nagdudulot ng pagkalito sa maraming pensioner. Simpleng ipaliwanag, kung nakatanggap kayo ng sobrang halaga ng pensyon dahil sa isang error, halimbawa, kung patuloy kayong tumatanggap ng pensyon para sa isang miyembro na pumanaw na, ang SSS o GSIS ay may karapatang bawiin ang sobrang halagang iyon mula sa inyong mga susunod na pensyon. Ito ay maaaring mangyari sa mga pamilya na hindi agad nag-report ng pagkawala ng pensioner sa SSS o GSIS. Ang aming payo, kung may pagbabago sa inyong sitwasyon, tulad ng pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya na pensioner o kung kayo mismo ay nagpalit ng bangko o tirahan, iulat ninyo ito agad sa SSS o GSIS.
Makakatulong ito upang maiwasan ang mga komplikasyon sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga scam na naglalabas-labas ngayon. Malinaw ang aming mensahe. Kung may tumawag, nag-text o nagpadala ng mensahe sa Facebook or Messenger na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng bayad upang matanggap ang inyong pension increase, iyan ay scam. Kung may nagpapakilalang ahente ng SSS o GSIS at humihingi ng inyong OTP, password o bank account number, iyan ay scam. Kung may nagpadala ng link na nagsasabing i-click dito para malaman ang inyong pension increase, huwag i-click. Maaaring iyan ay phishing site. Ang tunay na SSS at GSIS ay hindi kailanman hihilingin ang inyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng text, messenger o tawag. Ang lahat ng opisyal na komunikasyon ay ginagawa sa pamamagitan ng kanilang opisyal na website, opisyal na email o personal na pagbisita sa branch. Kung may nalinlang na kayo o may kakilala kayong nalinlang, mag-report agad sa NBI Cybercrime Division sa 82523-8231 o sa inyong lokal na pulis. Huwag ninyong palampasin ito. Ang huling bahagi ng aming video ngayon, nais naming ipaalala sa inyo ang isang bagay na madalas na nakakalimutan. Ang inyong pensyon ay hindi regalo. Hindi ito awa, hindi ito pabor. Ang inyong pensyon ay resulta ng maraming taon ng pagtatrabaho, ng pagbabayad ng kontribusyon, ng paglilingkod sa inyong pamilya, sa inyong employer at sa inyong bansa. Kayo ay nagbayad ng inyong bahagi at ngayon ang sistema ay may utang na loob sa inyo. Kaya kung may nag-aabuso sa inyong karapatang iyon, magsalita. Kung may naglalayo sa inyong pensyon na hindi naman nararapat, ipaglaban ninyo ito. At kung hindi ninyo alam kung paano, kami ay nandito. Mag-comment sa ibaba at tutulong kami kung kaya namin. Sa mga nakikinig na ngayon na matagal nang naghihintay ng mas mabuting bukas, kayo ay hindi nag-iisa. Milyon-milyon ang katulad ninyo, mga taong nagbigay ng kanilang pinakamainam na mga taon sa pagtatrabaho, sa pag-aalaga ng pamilya, sa pagtatayo ng komunidad. At ngayon, sa inyong panahon ng pahinga, karapat-dapat kayo sa dignidad, sa seguridad, at sa kapayapaan ng isip. Hindi namin kayo ipahihintulutang linlangin. Hindi namin kayo ipahihintulutang kalimutan. Iyan ang dahilan kung bakit nagtatayo ang channel na ito, upang maging boses ninyo, upang maging gabay ninyo, upang matiyak na ang impormasyon na kailangan ninyo ay nakakarating sa inyo ng malinaw at tapat. Bago kami magtapos, isang mabilis na paalala. Kung mayroon kayong mga kaibigan o kamag-anak na pensioner rin, ibahagi ninyo ang video na ito sa kanila. Maaaring may impormasyon dito na makakatulong sa kanila, na maaaring makapigil sa kanila mula sa pagiging biktima ng scam o maaaring makasagot ng isang tanong na matagal na nilang pinagtatanungan. I-share ninyo ito sa inyong grupo, sa Facebook, sa inyong mga chat group, kahit saan. Walang bayad na ibahagi ng kaalaman at ang kaalaman ay ang pinakamatibay na sandata laban sa mga taong gustong abusuhin ang inyong tiwala. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, isubscribe na kayo ngayon at i-click ang notification bell upang hindi kayo mapalampas ng mga susunod na update tungkol sa inyong pensyon, inyong mga benepisyo, at lahat ng balitang mahalaga para sa inyo. Salamat po sa inyong oras at tiwala sa aming channel. Sa lahat ng aming mga manunood na nagtatrabaho ngayon, nagpapahinga ngayon, o nag-aalaga ng mga taong mahal nila. Ingat kayong lahat. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Huwag hayaang linlangin kayo ng sinuman. At alalahanin palagi, ang inyong pensyon ay inyong karapatan at walang sinuman ang may kapangyarihang alisin iyon sa inyo ng walang dahilan. Hanggang sa muli. Maraming salamat at paalam.